Isang babae ang nakasaksi sa mga kakaibang pangyayari sa kanilang baryo noong taong 1978 sa liblib na lugar ng Bilar, Bohol. Sa sulat niyang iyon ay sinalaysay niya ang isang kababalaghang kinasangkutan ng isang buntis na babae at isang nilalang na hindi nila inaakalang engkanto pala sa anyo ng isang pulubi. Noong taong iyon, simple at tahimik lamang ang pamumuhay sa baryo ng Umantad. Isang liblib na sityo sa bayan ng Bilar. Karamihan sa mga tao ay mga magsasaka at ang iba naman ay nagbabantay ng hayop sa bundok. Sa kabila ng katahimikan ng lugar, laganap ang paniniwala sa mga di nakikitang nilalang, mga engkanto, kapre, tikbalang at diwata. Isa sa mga naninirahan sa baryong iyon ay si Helen, isang maganda at mabait na dalagang 17 taong gulang. Maamo ang mukha ni Helen at palaging nakangiti. Marami ang humahanga sa kanya ngunit isa lang ang kanyang minahal, si Brian, isang binatang taga-karatig barangay na kilala sa pagiging magaling maggitara at maporma. Ngunit sa kabila ng mga matamis na pangako ni Brian, hindi niya pinanindigan ang kanyang salita. Nang malaman niyang buntis si Helen, bigla itong naglaho. Wala ni isang sulat, walang paramdam sa loob ng baryo. Mabilis kumalat ang balita mula sa mga bulungan ng kapitbahay hanggang sa mismong tahanan ni Helen. Umabot ito sa pandinig ng kanyang mga magulang. "Helen, paano mo nagawa to?" Sigaw ng kanyang ina, si Aling Lita, habang umiiyak sa harap ng hapag. "Ma, patawarin mo po ako. Hindi ko naman po ginusto eh." "Ang sabi ko sa'yo mag-aral ka muna, pero pinili mo sumama sa lalaking yon. Ngayon ano na?" Galit na tugon ng kanyang ama, si Mang Pedro, habang binabagsak sa mesa ang kanyang sombrero. Walang nagawa si Helen kundi ang umiyak. Simula noon, nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng kanilang tahanan. Ang dating masayahing pamilya ay naging malamig. Ang bawat pagkain ay tila may halong galit at panunumbat. Lumipas ang mga linggo at habang lumalaki ang tiyan ni Helen, lalo ring siyang nararamdaman na parang wala na siyang lugar sa sarili nilang bahay. Minsan naririnig niyang binubulong ng kanyang ama, "Kung hindi lang sana yan anak natin, matagal nang pinaalis ko yan dito." Dahil dito, nagpasya si Helen na umalis. Isang umaga, bago sumikat ang araw, dahan-dahan siyang nag-impake ng ilang pirasong damit at iniwan ang bahay na iyon. Wala siyang direksyon kung saan pupunta, ngunit dala niya ang pag-asang baka may ibang lugar na tatanggap sa kanya kahit anong itsura o kalagayan pa niya. Naglakad siya ng ilang oras sa makitid na daan patungo sa kabilang baryo. Tanghaling tapat na nang siya'y mapadpad sa gilid ng kagubatan, malapit sa isang maliit na sapa. Doon siya naupo at nagpahinga, pagod at gutom na gutom. Habang nakasandal siya sa isang puno, napansin niya ang isang matandang pulubi na lumalapit sa kanya. Mahaba ang buhok nito, marungis at may hawak na lumang baston. "Iha, mukhang pagod ka. May sakit ka ba?" Wala po lolo, pero gutom po ako eh." Ganun ba? Sandali lang. Kahit ito man lang tanggapin mo. Oh, eto." Napatitig si Helen sa tinapay. Hindi niya alam kung bakit, ngunit kahit lumang-luma na ito, para bang sariwa at mabango. Nang tikman niya, tila bago pa lang itong niluto. "Salamat po lolo." "Walang anuman, iha. Alam mo, hindi lahat ng marumi sa iyong paningin ay masama. Minsan ang kabutihan ay nasa puso, hindi sa itsura." Hindi alam ni Helen na ang matandang iyon ay si Agustus, isang engkanto na matagal nang nagbabalat kayong pulubi upang subukin ang puso ng mga tao sa lupa. Madalas siyang gumagala sa mga baryo, tumutulong sa mga taong busilak ang kalooban at nagbibigay parusa sa mga tuso at mapang-abuso. Kinagabihan,
Inanyayahan ni Augusto si Helen na magpahinga muna sa isang maliit na kubo sa gilid ng gubat. Walang laman tong bahay na to kundi ako lang, iha. Huwag kang matakot. Sabi ng matanda habang sinisindihan ang lampara. Tahimik lamang si Helen, ngunit nararamdaman niyang ligtas siya. Ilang araw siyang tumuloy sa kubo ni Agustos. Pinapakain siya ng matanda at tuwing gabi ay kinakausap tungkol sa buhay. Ang bata sa sinapupunan mo, iha, ay walang kasalanan. Kahit pati nalikuran ka ng ama nito, huwag mong kamuhian. Alagaan mo siya. Sabi ni Agustos habang nakatingin sa apoy. Pero lolo, hindi ko pa alam kung papaano. Wala na po akong pamilya. Wala po akong bahay. May bahay ka pa rin, iha. Ang tahanan ay kung saan may malasakit sa'yo. Dito, ligtas ka. Hindi niya alam kung bakit pero ramdam ni Helen na parang may kakaibang lakas sa paligid ng kubong iyon. Tuwing umuulan, hindi nababasa ang bubong kahit may mga butas. Tuwing nagugutom siya, laging may pagkain kahit hindi naman lumalabas si Agustos. Hanggang isang gabi, nagising si Helen sa matinding pananakit ng tiyan. Lolo Agustos, ang sakit po. Sigaw niya. Mabilis na lumapit si Agustos at sa loob ng ilang sandali, parang nag-iba ang anyo ng matanda. Ang marungis nitong muka ay naglaho at ang katawan ay nagliwanag. Huwag ka matakot, iha. Tagapangalaga ako ng bundok. Ako si Agustos. Ang mga may busilak na puso na tao, tinutulungan ko. Tutulungan kita. Namangha si Helen, ngunit dahil sa sobrang sakit, wala siyang nagawa kundi ang umiyak. Ilang saglit lang, ipinatong ni Agustos ang kamay niya sa tiyan ni Helen. Napuno ng malamlam na liwanag ang paligid. Ang mga kuliglig ay tumahimik at ang malamig na hangin ay tila naging payapa. Pagkatapos ng ilang oras, narinig ni Helen ang iyak ng isang sanggola. Lalaki siya, iha. Malusog. Salamat po. Salamat po. Humihikbing sagot ni Helen. Ngunit nang pagtingin niya sa paligid, wala na roon si Agustos. Ang kubo ay tila naglaho sa hamog at ang naiwan lang ay ang sanggol na mahimbing nang natutulog sa kanyang bisig. Ilang araw ang lumipas. Natagpuan ni Helen ang isang mamamayan sa kagubatan. Dinala siya pabalik sa baryo at laking gulat ng lahat nang makita nila siyang buhay at may dalang malusog na sanggola. Helen, akala namin napahamak ka. Sabi ni Aling Lita habang niyayakap ang anak. Ma, may tumulong po sa akin. Isang matandang lalaki pero parang hindi po siya tao. Mula noon, nagsimula ang mga usapan sa baryo. May mga nagsasabing engkanto daw ang tumulong sa kanya mula sa sapa na nagbabantay sa mga taong mabuti. May ilan namang naniniwalang siya isang matandang albularyo na may kakayahang gamutin kahit sa di karaniwang paraan. Ngunit isang gabi, habang pinapatulog ni Helen ang kanyang anak, may maririnig siyang mahina at mahinahong tinig mula sa labas ng bahay. Alagaan mo siya, Helen. Hindi ako laging magbabantay pero lagi akong nandyan. Napatigil si Helen. Sa labas ng kanilang bahay, may liwanag na kumikislap sa hangin, tulad ng apoy ng lampara na sumasayaw sa dilim. At mula noon, alam niyang si Agustos ay hindi tuluyang nawala. Siya ay nananatiling tagapangalaga, isang engkantong nagkunwaring pulubi upang tulungan ang isang inang tinalikuran ng lahat. Pagkaraan ng gabing yun, patuloy na tahimik ang buhay ni Helen sa baryo ng Kanumantad, Bilar, Bohola. Simula nang siya ay makabalik, tila nagbago ang pakikitungo sa kanya ng mga tao. Marahil ay dahil na rin sa hiwagang bumabalot sa kanyang pagbabalik. May ilan na natatakot, may ilan namang humahanga. Ngunit sa lahat ng yun, ang mahalaga kay Helen ay buhay ang kanyang anak. Pinangalanan niya itong Miguela, isang pangalang nabanggit umano ni Agustos bago ito tuluyang naglaho.
Araw-araw ay abala si Helen sa pag-aalaga kay Miguel. Sa tuwing titignan niya ito, may kakaibang ningning sa mga mata ng bata. Maliwanag, maamo, at tila may lalim na hindi karaniwan sa isang sanggol. Kapag umiiyak si Miguel, sapat na ang pag-awit ni Helen ng lumang lubabi upang ito ay tumigil. Ngunit napansin ni Helen tuwing gabi bago siya matulog, may naririnig siyang banayad na tunog mula sa labas ng bahay. Parang hangin na humahaplos sa dahon ng kawayan. Sa tuwing sumisilip siya sa bintana, may maliit na liwanag na gumagalaw sa may sapa. Tila apoy ng lampara na lumulutang. Ma, nakikita mo rin ba yun? Tanong ni Helen, minsang magkasabay silang naglalaba ni Aling Lita. Anong liwanag, anak? Doon po sa may sapa, gabi-gabi po akong nakakakita ng mumunting ilaw na parang alitaptap pero mas maliwanag. Ngumiti ang ina. Baka naman alitaptap lang talaga yon, anak. Ngunit sa puso ni Helen, alam niyang hindi. Minsan, habang pinapatulog niya si Miguel, napansin niyang may malamig na simoy ng hangin na dumaan sa silid. Naramdaman niya ang banayad na paghaplos sa kanyang buhok at isang boses ang muling umusal, halos bulong. Huwag ka matakot, Helen. Narito lang ako. Hindi siya nagsalita. Niyakap lang niya ng mahigpit ang anak habang dahan-dahang tumutulo ang kanyang luha. Lumipas ang mga buwan at habang lumalaki si Miguel, napansin ni Helen ang mga kakaibang bagay sa bata. Kapag umiiyak ito, bigla na lang titigil ang ulan. Kapag ito na may natutulog, tila humihinto ang mga kuliglig. Minsan, habang naglalaba si Helen sa sapa, iniwan niya sandali si Miguel sa duyan na nakasabit sa puno. Pagbalik niya, gulat siya nang makita si Miguel na nakatingin sa langit at sa kanyang paligid ay may mga maliliit na alitaptap na tila sumasayaw. Anak, Miguel? Mahinang sambit ni Helen habang pinagmamasdan ang bata. Nang lumapit siya, biglang kumislap ang liwanag at naglaho ang mga alitaptap. Napangiti si Miguel at sa kanyang murang bibig ay lumabas ang salitang, Mama, si Lolo Agustos. Nanginig ang katawan ni Helen. Anak, anong sabi mo? Sino? Ngumiti lang si Miguel at muling pumikit. Kinagabihan, hindi mapakali si Helen. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kakaibang takot na may halong pangamba. Kinuha niya ang lumang rosaryo ng kanyang ina at ipinulupot sa duyan ni Miguel. Ngunit ng madaling araw, may narinig siyang mahina at mabagal na katok sa pinto. 3 beses yun. Sino yan? Sigaw ni Helen, walang sumagot. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Wala siyang nakita kundi hamog na bumabalot sa paligid. Ngunit sa lupa, sa harap ng kanilang bahay, may nakalagay na basket na puno ng prutas, mga mangga, saging at bayabas na hindi karaniwang lumalaki sa kanilang baryo. Ma, tingnan mo to. Tawag ni Helen kina Aling Lita. Lumabas ang kanyang ina at natigilan din. Sino naman kaya ang naglagay niyan? Hindi ko po alam, ma. Pero kanina lang po may kumatok eh. Kinabukasan, habang nag-uusap ang mga taga-baryo sa tindahan ni Mang Tomas, may isa sa kanila ang nagsabing, Narinig niyo ba yan? May nakita raw si Helen na prutas sa harap ng bahay nila. Sabi ng ilan, bigay daw ng engkanto. Engkanto? Oo, yung matandang pulubi raw na tumulong sa kanya noon. Hindi tao yon. Mula noon, nagsimulang maging tahimik ang mga gabi sa baryo. Marami ang natatakot pumunta sa gubat, lalo na sa may bandang sapa kung saan unang nakita ni Helen si Agustos. Isang gabi, bumisita si Brian, ang ama ng bata. Hindi inaasahan ni Helen ang pagdating nito. Marumi at payat, tila pagod. Pagod na pagod si Brian nang tumapak sa bakuran. Helen, mahinang tawag niya. Napalingon si Helen habang karga si Miguel. Anong ginagawa mo rito? Patawarin mo ko. Nagkamali ako.
Gusto kong makilala ang anak natin. Tahimik lang si Helen ngunit ramdam niya ang pag-aalab ng kanyang damdamin. Pagkatapos mo akong takbuhan, ngayon lang, Nagsisisi ako, Helen. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Bata pa ako. Pero ngayon handa na ako. Bago pa man siya makasagot, biglang lumakas ang ihip ng hangin. Umindayog ang mga dahon ng nyog at narinig nilang tila may mababang tinig na nagmumula sa hangin. Hindi ka karapat dapat lumapit sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Brian. Sino yan? Brian, halika na. Pumasok tayo. Sabi ni Helen habang mahigpit na hawak si Miguel. Ngunit bago sila makapasok, isang malakas na hampas ng hangin ang dumaan sa pagitan nila. Napatras si Brian at nakita ni Helen sa harapan nito ay lumitaw ang anyo ng isang matandang lalaki. Ang muka'y dating pulubi, ngayon may liwanag sa katawan at malamlam ang mga mata. Lolo Agustos, Mahinang sambit ni Helen. Ngumisi ang engkanto. Huwag kang matakot, Helen. Pinoprotektahan ko lang kayo. Anong ginagawa mo rito? Sino ka talaga? Sigaw ni Brian. Nanginginig ang boses. Ako ang nilalang na nagligtas sa kanila nung ikaw ay duwag na tumalikod. At ngayon babala ko sa'yo, lumayo ka sa mag-ina mo kung wala kang dalang kabutihan. Nagliwanag ang paligid at sa isang iglap ay napaluhod si Brian. Nagmamulat siya, wala na si Agustos. Tanging malamig na hamog at ang amoy ng sangpagita ang naiwan. Pagkatapos ng gabing yun, hindi na muling bumalik si Brian sa baryo. Sabi ng ilan, nakitang naglalakad ito patungo sa bundok at hindi na muling nakita. May manghuhula sa karatig bayan na nagsasabing siya daw ay dinala ng mga engkanto sa ilalim ng sapa bilang kaparusahan. Makalipas ang 3 taon, lumaki si Miguel na matalino at mabait. Madalas siyang makitang naglalaro mag-isa sa bakuran, ngunit minsan ay may parang kausap na hindi nakikita. Miguel, kanino ka nakikipaglaro? Tanong ni Helen. Kay Lolo Agustos po. Sabi niya. Pupunta raw kami sa hardin niya sa gabi. Dagdag pa ni Miguel. Napakapit si Helen sa kanyang dibdib. Anak, huwag kang sumama kahit kanino ha. Ngumiti si Miguel. Hindi po siya masama, Mama. Siya po ang nagligtas sa atin. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Helen, nagising siya sa malamig na simoy ng hangin. Walang ingay kundi ang banayad na kaluskos sa labas. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang nakatayo si Miguel sa gitna ng bakuran. Nakataas ang 2 kamay at nakatingin sa langit. Miguel, anak, anong ginagawa mo dyan? Paglapit niya, nakita niyang umiilaw ang paligid ng bata tulad ng dati noong ipinanganak ito sa tabi ni Miguel. Unti-unting lumitaw ang anyo ni Agustos. Helen, huwag kang matakot. Dumating na ang panahon. Kailangan kong kunin ang batang ito sa ilalim ng aking pangangalaga. Hindi, anak ko siya. Hindi mo siya pwedeng dalhin. Sigaw ni Helen habang niyayakap si Miguel. Ngunit marahan lang ang tugon ni Agustos. Ang batang ito ay may dugo ng kabutihan, Helen. Siya ang magiging tagapamagitan ng mga tao at ng aming lahi. Kung mananatili siya dito, dadanas siya ng panganib. Umiiyak si Helen. Wala akong ibang kasama kundi siya. Pakiusap, huwag mo siyang kunin sa akin. Hindi ko siya tuluyang kukunin. Sa tuwing sisikat ang buwan, bibisitahin ko siya sa panaginip. Ngunit sa mundong ito, hindi siya pwedeng manatili ng lubos. Nagliwanag ang paligid at sa isang kisap mata, naglaho si Miguel kasama si Agustos. Naiwan si Helen, nakaluhod, umiiyak sa gitna ng bakuran. Lumipas ang mga araw walang nakakita kay Miguel. Ngunit tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, maririnig ni Helen ang boses ng anak mula sa hangin. Mama, huwag kang malungkot. Si Lolo Agustos ay mabait. Narito lang ako sa hardin ng liwanag. At sa tuwing lilipas ang mga taon, tuwing gabing tahimik at malamig,
Nakikita ni Helen ang maliliit na liwanag sa may sapa, ang parehong liwanag na unang nagdala sa kanya sa kaligtasan. Mula noon na, nananatiling tahimik si Helen sa kanilang baryo. Ang kwento niya ay naging alamat, ang tungkol sa engkanto na nagpanggap na pulubi upang gumamot sa isang buntis at sa batang dinala sa hardin ng liwanag upang maging tulay ng dalawang mundo. Hanggang sa kanyang huling mga araw, madalas marinig ni Helen na bumubulong ng isang pangalan sa hangin. Agustos, salamat sa lahat. At sa gabing siya'y pumanaw, muling nakita ng mga tao ang liwanag sa may sapa. Mas maliwanag kaysa sa dati. Tila dalawang kaluluwang magkasabay na naglalakad patungo sa liwanag ng buwan. At dito natatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Noong taong 1961, sa isang liblib na baryo sa Kabangkalan, Negros Occidental, naninirahan ang mga mamamayang simple lamang ang pamumuhay. Sa kabila ng katahimikan ng lugar, laganap pa rin ang mga kwento ng kababalaghan. Sa tuwing sumasapit ang dilim, nagiging usapan sa mga umpukan ng mga nilalang na nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan. Ito ang mga aswang, mangkukulam, at kung ano-ano pang nilalang na labis na kinatatakutan ng mga tao. Isa sa mga nilalang na ito ay si Kalisto, isang gabunan na aswang. Kapag nagbago siya ng anyo, nagiging malaaso ang kanyang muka at nababalutan ng makapal na balahibo ang kanyang buong katawan. Ngunit kakaiba siya sa kanyang kauri, sapagkat hindi siya tulad ng ibang aswang na walang habas na pumapatay at kumakain ng tao. Si Kalisto ay mabuti, maawain at palaging handang ipagtanggol ang mga inosente. Ngunit dahil sa kanyang pagkatao, siya rin ang madalas na puntirya ng kanyang sariling kauri. Sa kabilang dako ng baryo, nakilala ng mga tao si Cassandra, isang dalagang albularya. Bata pa lamang siya ay tinuturuan na ng kanyang yumaong ina tungkol sa panggagamot at paggamit ng mga halamang gamot. Kilala siya bilang maunawain, mabait, at may malasakit sa mga mahihirap. Hindi lamang siya gumagamot ng mga karamdaman, kundi tumutulong din siya sa tuwing may mga kababalaghang bumabagabag sa kanilang baryo. At naroon naman si Mang Badora, ang matandang pinuno ng mga antingero. Kilala siya sa katapangan at sa dami ng laban na kanyang dinaanan. Siya ang sandigan ng tao tuwing may mga nilalang na nagbabalak manakit. Mayroon siyang matandang espada na pinaniniwalaang kisangkapan ng mga espiritu upang labanan ang kadiliman. Isang gabi ng buwan ng Hunyo, kasagsagan ng tag-ulan, habang pauwi si Cassandra galing sa bahay ng kanyang ginamot na pasyente, biglang sumiklab ang sigaw mula sa masukal na bahagi ng gubat. "Tulungan niyo ako!" Malakas na boses ng isang lalaki na wari pinahina ng pagod. Nag-atubili si Cassandra, ngunit hindi siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang kanyang dalang lampara at agad na tinungo ang pinagmumulan ng ingay. Sa hindi kalayuan, nakita niya ang isang lalaking duguan, nakasandal sa puno at pinagtutulungan ng 3 aswang. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa gutom. Nagulat si Cassandra nang mapagtanto niya na ang lalaking iyon ay si Kalisto, ang gabunan na matagal nang napapabalita sa kanilang lugar. "Umalis kayo rito, mga halimaw!" sigaw ni Cassandra habang itinataas ang isang maliit na bote ng langis na pinabanal ni Mang Badora. Sandaling umatras ang 3 aswang, subalit sumugod din muli. Sa kabila ng panganib, hindi iniwan ni Cassandra si Kalisto. Inilabas niya ang isang piraso ng bawang mula sa kanyang supot at tinapon sa mga aswang. Napaatras ang mga ito dahil sa amoy. "Dalaga, bakit mo ko tinutulungan? Aswang ako!" Mahinang sambit ni Kalisto habang nag-aagaw buhay.
Hindi ako tumitingin sa anyo mo. Nakita kong ikaw ay pinagtutulungan, kaya hindi ko hayaang mamatay ka na lang ng wala sa oras. Sagot ni Cassandra na may tapang ngunit may halong awa. Napagtanto ng tatlong aswang na hindi nila magagapi ang dalaga dahil sa dala nitong mga gamit. Nagpasya silang umurong muna. Magbabalik kami, Kalisto. Hindi ka makakatakas sa amin. Agad na nilapitan ni Cassandra si Kalisto at ginamot ang kanyang sugat gamit ang dinikdik na dahon ng bayabas at langis na binudburan ng orasyon. Dito nagsimula ang kakaibang ugnayan ng dalawa, isang gabunan na aswang at isang albularya. Kinabukasan, nakarating kay Mang Bador ang balita tungkol sa nangyari. Cassandra, narinig kong tinulungan mo ang isang gabunan. Hindi ba't nilalang din iyon ng kadiliman? Oo, Mang Bador. Ngunit hindi siya katulad ng iba. Nakita ko sa kanyang mga mata na hindi siya masama. Mahirap magtiwala sa gabunan. Ngunit kung mabuti siya, ipapakita niya yun hindi sa salita, kundi sa gawa. At lumipas ang mga araw. Paulit-ulit na nagkita sina Cassandra at Kalisto. Sa umpisay upang gamutin ang sugat ng aswang. Ngunit sa kabila nito'y unti-unti nilang nadarama ang kakaibang damdamin para sa isa't isa. Si Kalisto na sanay sa takot at pagkamuhi ng mga tao ay unang beses na nakaramdam ng pagtanggap. Si Cassandra naman ay unang beses na nakatagpo ng isang nilalang na kasing tapang at kasing tapat ng isang tunay na tao. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Hindi nagtagal, dumating ang mga gabi ng pananakot. Dumarami ang mga aswang na umaaligid sa baryo. Ang dahilan, gusto nilang mapatay si Kalisto dahil sa kanyang pagtataksila sa sariling lahi. Kung hindi ka namin makukuha, Kalisto, papatayin namin ang babaeng albularya na iyong iniingatan. At dito nagsimula ang matinding tunggalian. Isang labanan para sa pag-ibig, para sa katarungan, at para sa buhay. Mula ng gabing iyon na iniligtas ni Cassandra si Kalisto mula sa tatlong aswang, nagsimulang umikot ang kanilang buhay sa panganib at pagtatagpo. Hindi naglaho sa alaala ng dalaga ang mga mata ng gabunan na puno ng pasasalamat. Gayon din si Kalisto. Hindi niya sukat akalain na may isang taong higit pa'y isang albularya na handang tumulong at tanggapin siya kahit batid nitong isa siyang nilalang na kinakatakutan ng marami. Lumipas ang mga araw. Bawat dapit hapon ay lihim na nagtutungo si Cassandra sa isang lumang kubo sa gilid ng gubat kung saan pansamantalang nanunuluyan si Kalisto. Cassandra, bakit hindi ka natatakot sa akin? Alam mo na mga song ako, hindi ba? Nakita ko sa iyo ang hindi ko nakita sa iba mong kauri. Kung gusto mo akong saktan, sana ginawa mo na noong una pa lang. Pero pinili mong lumaban sa kanila. Doon ko napatunayan na hindi lahat ng aswang ay iisang puso. Napatitig si Kalisto sa kanya. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ng pag-iisa, naramdaman niyang mayroong siyang kakampi. Ngunit sa baryo, kumalat ang usap-usapan na may mga nakakita kay Cassandra na palaging pumupunta sa gubat. Bakit laging wala sa baryo ang dalagang albularya? Tanong ng isang mamamayan doon na. Baka may kinakatagpong lihim o tinatagong lihim. Delikado yan. Baka may kinalaman sa mga aswang. Nakarating ito kay Mang Badora. Pinatawag niya si Cassandra. Cassandra, totoo bang hanggang ngayon na tinutulungan mo pa rin ang isang gabunan? Oo, Mang Badora. Ang pangalan niya ay Kalisto. Hindi siya gaya ng iba tulad ng sinabi ko sa iyo. Mabuti siyang nilalang. Mapanganib ang ginagawa mo. Maaaring binabalot ka lang niya ng kanyang pagkukunwari. Tandaan mo, ako'y matagal nang nakikipaglaban sa mga aswang. Lahat sila'y may tinatagong kasamaan. Ngunit hindi si Kalisto. Hindi siya tulad ng iba.
Kung nakikita nyo lang ang kanyang ginagawa para ipagtanggol ang inosente, may intindihan nyo. Bantayan mo ang sarili mo, Cassandra. Kapag napatunayan ko niloloko ka niya, ako mismo ang tatapos sa gabunang yon. Sabi ni Mang Bador. Samantala, sa kabilang bahagi ng gubat, nagtitipon ang mga aswang. Ang tatlong umatake kay Kalisto ay nagbalik sa kanilang pinuno upang mag-ulat. Pinuno, tinulungan siya ng isang albularya, ang dalagang si Cassandra. Yun ang maingay na pangalan nun, doon sa baryo nila. Napataimbagang ang pinuno. Kung ganon, hindi lamang si Kalisto ang ating kalaban, pati na rin ang babaeng yon. Hindi tayo papayag na pagtaksila ng isa sa atin at ipagtanggol pa ang isang tao. Kailangan silang mawala. Wika ng pinuno. Isang gabi, habang nagbabantay si Cassandra sa kubo ni Kalisto, biglang humahampas ang malakas na hangin. Kalisto, parang may kakaiba akong nararamdaman. Biglang lumitaw mula sa dilim ang 4 na aswang. Mas mabagsik ang itsura ng mga ito kaysa sa dati. Kalisto! Sigaw ni Cassandra. Mabilis na nagbago ng anyo ang gabunan. Bumangis ang kanyang muka, tumubo ang makapal na balahibo at lumiit ang mga mata na kumikislap sa dilima. Humarap siya sa kanyang mga kauri. Kung gusto niyong saktan si Cassandra, dadaan muna kayo sa akin, sabi ni Kalisto sa anyong gabunan. Sumugod ang mga aswang. Isang matinding labanan ang naganap. Si Kalisto ay lumaban gamit ang kanyang matinding lakas, habang si Cassandra ay nagtatapon ng iba't ibang orasyon upang pigilan ang iba. Ngunit sa dami ng kalaban, unti-unting napapaatras si Kalisto. Biglang dumating si Mang Bador, dala ang kanyang matandang espada na kumikislap sa ilalim ng buwan. Mga walang hiya kayo. Hindi niyo malalamon ng mga tao hanggat ako'y nabubuhay, sigaw nito. Sabay na sumugod si Kalisto at Mang Bador laban sa mga aswang. Ang espada ng matanda ay tumatagos sa balat ng nilalang, habang ang kamao ng gabunan ay nagbabagsak ng mabibigat na suntok. Sa tulong ni Cassandra naman, nakatakas sila sa panganib. Pagkatapos ng labanan, napaupo si Mang Bador sa tabi ng kubo, hawak ang kanyang espada. Pinagmasdan niya si Kalisto na muli nang bumalik sa anyong tao. Kalisto, hindi ko akalain na pipiliin mong ipagtanggol ang isang tao kaysa sarili mong lahi. Ngayon ay nakikita ko na marahil hindi ka tulad ng iba. Hindi ka katulad nila. Tama nga si Cassandra. Napatingin si Kalisto kay Cassandra, saka tumugon. Dahil sa kanya ko lang naramdaman na may halaga pa ako. Ang nilalang na kagaya ko. Hindi ko hayaang may mangyaring masama sa kanya, sabi ni Kalisto. Tahimik si Mang Bador. Sandali bago ito tumango. Kung gayon, simula ngayon, isa ka na rin kakampi ng mga tao. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ay matatanggap ka. Maraming laban pang darating. Mula noon, mas lumalim ang ugnayan ni Kalisto at Cassandra. Hindi maikakaila ang pag-ibig na unti-unting sumisibol sa pagitan ng dalawa. Ngunit kasabay nito, mas tumindi ang galit ng mga aswang na gustong pumatay kay Kalisto at sa babaeng albularya. At sa bawat gabing lumilipas, mas lalong lumalapit ang panganib na maaaring sumira sa kanilang pag-iibigan. Pagkatapos ng matinding labanan laban sa mga aswang, nagbalik sa baryo sina Cassandra at Mang Bador, habang si Kalisto ay nananatili muna sa kanyang kubo sa gilid ng gubat upang maghilom ng sugat. Cassandra, ngayon ay nakita ko ng tapang ng gabunan, ngunit hindi pa rin tayo dapat magpakampante. Babalik at babalik ang mga aswang para makaganti. Tama ka, Mang Bador. Ngunit ngayon, alam kong hindi tayo nag-iisa. Si Kalisto ay ating kakampi na. Hanggat buong loob niya, gagawin natin lahat upang mapanatili ang kapayapaan ng ating baryo. Tumango ang matanda, saka umalis.
Samantala si Kalisto ay nakaupo sa loob ng kanyang kubo. Tahimik na pinagmamasdan ang liwanag ng buwan. Dumaloy sa kanyang isipan ang alaala ng gabing siya'y iniligtas ni Cassandra. Cassandra, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. Hindi ko hayaang mawala ka sa piling ko. Mahina niyang wika sa sarili. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, biglang lumitaw mula sa dilim ang isang aninong pamilyar sa kanya. Isa sa kanyang mga kauri na minsan naging kaibigan bago niya talikuran ang kanilang kalupitan. Kalisto, bakit mo pinili ang mga tao? Nakalimutan mo na ba kung sino ka? Wika ng aswang na si Gracil. Tumindig si Kalisto. Hindi ko sila pinili dahil kinalimutan ko ang pinagmulan ko. Pinili ko sila dahil doon ko natagpuan ang tama. Ayoko nang maging halimaw na pumapatay ng inosente. Umisi si Gracil. Kung ganon, wala ka ng lugar sa amin. At dahil pinili mong ipagtanggol ang albularyang yon, siya rin ang magiging kaparusahan mo. Agad na naglaho si Gracil sa dilima. Iniwan si Kalisto na puno ng kaba. Kinabukasan, nagtungo si Cassandra sa kubo ni Kalisto upang magdala ng pagkain at halamang gamot. Kalisto, may masamang pakiramdam ako. Parang may paparating na mas malaking panganib. Tama ka. Kagabi dumalaw si Gracil. Binalaan niya ako. Ang mga aswang ay hindi titigil hanggat hindi kanila napapahamak o napapatay. Nabahala si Cassandra ngunit pinili niyang hindi magpakita ng takot. Kung ganon, mas lalo tayong dapat maghanda. Hindi ako uurong Kalisto. Hanggat magkasama tayo, lalaban tayo. Napasulyap si Kalisto sa dalaga. Sa kanyang puso'y unti-unting namumuo ng todo ang pag-ibig dito. Samantala sa baryo, pinulong ni Mang Bador ang mga antingero. Mga kasama, lumalala ang sitwasyon. Ang mga aswang ay nababalak na salakayin. Hindi lamang si Kalisto, kundi pati na rin ang ating baryo. Kailangan nating maghanda. Handa kami, Mang Bador! Sabay-sabay na sigaw ng mga antingero habang hawak ang kanilang mga agimat at itak. Ipinamahagi ni Mang Bador ang mga bala na binudpuran ng dasal, langis na banal at asin upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Hindi natin sila hahayaang maghari sa takot. Tayo ang magiging harang ng liwanag laban sa dilim. Mariin niyang wika. Kinagabihan, dumating ang pinaka-aabangang sandali. Dumagungdong ang mga iyak ng mga paniki mula sa gubat. Mula sa kadiliman ay sumulpot ang maraming aswang. Pinamumunuan mismo ni Gracil. Kalisto, lumabas ka at harapin ang iyong kaparusahan! Sigaw ni Gracil mula sa taas ng puno. Mabilis na nagbago ng anyo si Kalisto. Naging malaaso ang kanyang mukha. Bumalot ang balahibo sa kanyang katawan at dumagundong ang kanyang boses. Kung ako ang hanap mo, narito ako! Nagpatianod ang hangin sa sigawan at kaguluhan. Nagsimula ang matinding labanan. Si Mang Bador at ang kanyang mga antingero ay nakapwesto sa gilid ng baryo. Pinoprotektahan ang mga kabahayan. Si Cassandra naman ay nasa tabi ni Kalisto, hawak ang kanyang mga gamit, langis at orasyon. Cassandra, manatili ka sa aking likuran. Utos ni Kalisto. Hindi kita iiwan, Kalisto. Magkasama tayong lalaban. Isa-isang sumugod ang mga aswang. Gumamit ng espada si Mang Bador at pumatay ng 3 nilalang sa isang iglap. Ang mga antingero ay nagbagsak ng mga bitag na puno ng asina at mga sibat na pinahira ng langis. Ngunit higit na matindi ang galit ni Gracil. Mabilis siyang lumapit kay Cassandra upang ito ay saktan. Ngunit agad namang nasalag ni Kalisto. Nagbanggaan ang kanilang mga lakas. Kalisto, sarili mong lahi para sa isang babae lamang. Pinagtaksilan mo kami. Hindi pagtataksil ang tawag doon. Pagpili ng tama ang ginagawa ko. Nagpatuloy ang mabagsik na laban
Halos mabuwal si Kalisto sa lakas ni Grasil. Ngunit sa bawat pagbagsak niya, nandoon si Cassandra upang sumuporta. Pinapahid niya ang langis sa sugat ng gabunan at binigkas ang mga dasal upang hindi siya lubusang bumagsak. Laban, Kalisto! Nandito ako! Sabi ni Cassandra. Naging inspirasyon ng gabunan ang dalaga. Sa huling lakas ng kanyang natipon, sinunggaban niya si Gracila at itinulak sa patalim na hawak ni Mambador. Sumigaw ng malakas si Gracila bago ito tuluyang bumagsak sa lupa. Tahimik ang paligid. Ang natitirang mga aswang ay nagsitakas pabalik sa gubat. Tagumpay na nakuha ng mga tao at ng gabunan ang labanang iyon. Huminga ng malalim si Kalisto at muling bumalik sa anyong tao. Si Cassandra ay agad na yumakap sa kanya. Salamat, Kalisto. Dahil sa iyo, ligtas ang lahat. Sabi ng dalagang albularya. Hindi ako lalaban para sa akin lang. Lalaban ako dahil sa iyo. Niyakap niya si Kalisto at mahina siyang bumulong. Napatitig si Cassandra sa kanyang mga mata at doon sa gitna ng dilim ng gabi, unti-unti nilang naramdaman ang init ng damdaming hindi na kayang itago. Subalit, hindi natatapos doon ang lahat sapagkat ang pagkatalo ni Gracila ay magbubunga ng mas malaking panganib. Ang pinuno ng lahat ng aswang sa kanilang lalawigan ay nagbalak na sila'y puksain ng tuluyan. At dito magsisimula ang mas malalim na laban. Isang laban para sa pag-ibig ng gabunan at ng albularya laban sa kapangyarihan ng kadiliman. Matapos ang pagkatalo ni Gracila at ang pagtakas ng mga natitirang aswang, sandaling nakahinga ng maluwag ang buong baryo. Ngunit sa puso ni Kalisto, alam niyang hindi pa doon natatapos ang lahat. Ang pagkawala ng kanyang dating kauri ay tiyak na makakarating sa pinuno ng mga aswang sa buong lalawigan. Habang nagtitipon ang mga tao sa gitna ng baryo, nagsalita si Mambador. Mga kababayan, huwag tayong magkakampante. Ang laban na ito ay umpisa pa lamang. Ang mga aswang ay hindi sumusuko. Hahanapin nila ang kapalit ng kanilang pagkatalo. Tahimik ang lahat, ngunit lagitik ng apoy mula sa naglalagablab na sulo ang maririnig. Maghahanda tayo sa susunod na laban. At higit sa lahat, kailangan natin magtulungan sa pagkakataong to. Hindi lamang tao ang kakampi natin. Narito si Kalisto, ang kauri nila, at isa pang gabunan. Napalingon ang lahat sa gabunan na naroon nakatayo sa tabi ni Cassandra. May mga matang naguguluhan, may mga matang may takot pa rin. Ngunit wala ni isa mang nagsalita laban kay Kalisto. Kinabukasan, nagpunta si Cassandra sa kubo upang samahan si Kalisto. Hindi ko akalain na tatanggapin ka ng mga tao, kahit pa paano. Wika ng dalaga habang inaayos ang sugat ng gabunan. Umiling si Kalisto. Hindi lahat tumanggap, Cassandra. Kita ko pa rin sa kanilang mga mata ang takot at pagdududa. Pero ayos lang. Hanggat nasa tabi kita, sapat na yon. Napayuko si Cassandra. Bahagyang namula ang pisngi. Hindi ka dapat mag-isa, Kalisto. Sa kabila ng lahat, may karapatan ka ring maramdaman na kabilang ka sa amin. Samantala, sa pinakailalim ng kagubatan, sa isang yungid na natatakpan ng makapal na ugat ng puno, nagtitipon ang mas maraming nilalang ng kadiliman. Sa gitna nito ay nakaupo ang isang matandang aswang na tinatawag na si Baro, ang tunay na pinuno ng mga aswang sa buong Negros. Si Gracil ay bumagsak, bulong ng isa. Napatay ng gabunang si Kalisto at ang albularya na si Cassandra, dugtong ng isa pa. Umalingaw-ngaw ang tinig ni si Baro. Kung ganoon, hindi maliit na usapin ito. Isang gabunang taksila at isang albularya na nagiging dahilan ng pagkakaisa ng mga tao. Hindi natin ito hayaang lumala. Ipaghahanda natin sila ng paglilipol.
Lumipas ang ilang araw ng katahimikan, ngunit para kina Cassandra at Callisto, ito'y tila unos na naghihintay lamang ng tamang sandali. Habang naglalakad sila sa tabing ilog, isang hapon, biglang nagsalita si Callisto. Cassandra, kung sakaling dumating ang araw na kailangan kong isakripisyo ang aking sarili para sa'yo, huwag kang magtataka. Handa kong gawin yon. Callisto, huwag mong sabihin yan. Walang sino man ang dapat mawala sa atin. Magkasama nating harapin ang lahat. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Doon sa katahimikan ng paligid, lalong tumibay ang kanilang damdamin para sa isa't isa. Isang gabi, muling nakaramdam ng kakaiba si Cassandra. Callisto, para may mga mata nakamasid sa atin. Biglang lumabas mula sa likod ng mga puno ang mahigit 10 aswang. Nangunguna sa kanila ang 2 matatangkad na nilalang na kilala bilang mga kampo ni Sibaro. Callisto, haharapin mo ngayon ang hatol ng aming pinuno. Agad na nagbago ng anyo ang gabunan. Bumangis ang kanyang anyo at sa isang iglap ay sumugod siya sa 2 aswang. Tumugon din si Cassandra. Itinapon ang langis at binigkas ang mga dasal na tinuro ni Mang Badora. Ngunit dahil sa dami ng kalaban, napatras sila. Mabilis na tumakbo si Cassandra upang tawagin ang mga antingero at si Mang Badora. Mga kasama, nasa gubat si Callisto. Napapaligiran ng mga aswang. Sigaw ng dalaga. Agad na kumilos ang grupo. Dala ang kanilang mga armas at agimat. Pinangungunahan ni Mang Bador ang pagsugod. Sa gitna ng gubat, halos maubusan na ng lakas si Callisto. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang balikat at hita. Ngunit hindi siya sumusuko. Kung buhay ko ang kailangan ninyo, akin na. Pero hindi nyo masusugatan si Cassandra. Biglang dumating si Mang Badora at ang mga antingero. Umalingaw-ngaw ang mga dasal habang humahampas ang mga sibat at espada. Callisto, umatras ka muna! Sigaw ni Mang Badora. Ngunit tumanggi ang gabunan. Hindi. Isa ako sa dahilan kaya sila narito. Hindi ako tatakas. Sabay silang lumaban. Isang gabunan, isang albularya at ang grupo ng mga antingero laban sa mga nilalang ng kadiliman. Matapos ang matinding sagupaan, muling umatras ang mga aswang. Ngunit bago sila tuluyang maglaho, nag-iwan sila ng babala. Si Sibaro mismo ang darating upang tapusin kayo. Nalaglag sa lupa ang mga katawan ng nilalang at ilang aswang na napatay ng espada ni Mang Badora. Ngunit batid ng lahat na mas mabigat na laban pa ang nagbabadya. Kinabukasan, nagpulong sina Mang Badora, Cassandra at Callisto. Kung totoo ang sinasabi ng aswang na yon, darating na mismo ang pinuno ng mga aswang. Si Sibaro ay hindi basta nilalang. Mahigit na 100 taon na siyang nabubuhay. Malakas, matalino, at walang habas kung pumatay. Kung ganon, mas lalo natin kailangan maghanda. Tahimik lamang si Callisto. Sa kanyang isip, alam niya ang pakikipagsagupa kay Sibaro ang maglalagay sa kanya sa pinakamalaking pagsubok ng kanyang buhay. Dumating ang gabing pinakamadilim. Ang buwan ay natatakpan ng makapal na ulap. Ang hangin ay malamig at tila nagdadala ng kaba. Sa gitna ng baryo, nakapwesto ang lahat ng antingero at mga kabataan na may dalang sulo. Nasa unahan si Mang Badora, nakahawak sa kanyang matandang espada. Kasama niya sina Cassandra at Callisto noon. Darating na sila. At biglang yumanig ang lupa. Mula sa gubat, isang napakalaking nilalang ang lumitaw. Mataas, mabalahibo, at may matutulis na pangila. Si Sibaro, ang pinuno ng mga aswang. Callisto! Pinagtaksilan mo ang ating lahi dahil lamang sa isang babae. Ngayon,
Magbabayad ka kasama ng iyong mga pinoprotektahan sa lugar na to. Nagsimula ang pinakamatinding laban. Umalingaw-ngaw ang sigawan ng mga aswang at ang sabay-sabay na dasal ng mga antingero. Ang espada ni Mang Badur ay kumislap habang si Cassandra ay patuloy na nagbubuga ng langis at orasyon. Si Kalisto ay sumugod kay Sibaro, ngunit sa unang sagupaan pa lamang ay tumilapon siya. Napakalakas ng pinuno. Kalisto! Sigaw ng albularya habang tumatakbo upang tulungan siya. Ngunit mabilis na tumayo ang gabunan. Hindi ako uuro. Muli siyang sumugod at sa pagkakataong iyon, tinulungan siya ni Mang Badur. Magkasabay silang umatake. Para sa ating baryo. Para kay Cassandra! Sunod na sigaw ng dalawa. Nagtagal ang labanan hanggang sa sumapit ang hating gabi. Sa wakas, nagawa ni Kalisto na sugatan si Sibaro sa dibdib gamit ang espada ni Mang Badur na kanyang hinirama. Ngunit bago tuluyang bumagsak ang pinuno, sinubukan itong saktan si Cassandra. Hindi! Sigaw ni Kalisto. Sa isang iglap, itinapon niya ang sarili upang saluhin ang matalim na kuko ni Sibaro. Tumagos sa kanyang katawan ang sugat. Ngunit bago siya tuluyang bumagsak, naitulak siya ni Sibaro sa huling hampas ng espada. Umalingaw-ngaw ang nakabibinging sigaw ni Sibaro bago ito tuluyang naglaho sa alon ng usok. Napatakbo si Cassandra sa tabi ni Kalisto na ngayon duguan at halos hindi na makahinga. Kalisto, wag mo kong iiwan. Hagulgol ng dalaga. Cassandra, salamat. Dahil sa iyo, alam kong hindi ako halimaw. Ikaw ang naging dahilan kung bakit ako lumaban. Hindi ka mawawala, Kalisto. Gagamutin kita. Umiiyak na sagot ni Cassandra habang pinipigilan ang dugo. Ngunit unti-unti nang bumibigat ang mga mata ni Kalisto. Mahal kita, Cassandra. At sa huling paghinga niya, pumikit ang gabunan. Tahimik ang baryo. Ang mga tao ay nagluksa, hindi lamang para sa tagumpay na kanilang natamo, kundi para sa kabayanihan ng isang nilalang na dati kinatatakutan. Si Cassandra ay halos hindi makapaniwala, ngunit sa kanyang puso, alam niya nga, ang pag-ibig ni Kalisto ay hindi kailanman mawawala. Sa bawat simoy ng hangin, sa bawat pag-ihip ng malamig na gabi, nararamdaman niya ang presensya ng gabunan na minsan nag-alay ng lahat, alang-alang sa kanya. At dito po natatapos ang ating kwento. Muli, ako po si Reggie, ang inyong narrator dito sa channel na Manong Albularyo. Hanggang sa muli. Noong taong 1976, sa isang liblib na baryo sa Negros Oriental na tinatawag na Sitio Mabunglay, payapa ang pamumuhay ng mga tao roon. Karamihan sa mga naninirahan ay mga magsasaka at ang kabuhayan nila ay umaasa sa ani ng palay, mais at saging. Sa lugar na yon, nakatira ang mag-asawang sina Mang Kiko at Nora. Matagal na silang kasal, higit 15 taon, ngunit hindi sila pinagkalooban ng anak. Kilala si Mang Kiko bilang masipag at matulungin sa kapwa. Madalas siyang tinatawagan ng mga kapitbahay kapag may kailangang tulong sa bukid. Samantalang si Nora naman ay isang mahinahon at mabait na babae. Siya ang laging nag-aalaga sa mga hayop nilang baboy, manok at kambing. Kahit walang anak, buo at masaya pa rin ang pagsasama nilang mag-asawa. Isang hapon ng tag-ulan, habang nag-aayos si Nora ng mga damit sa sampayan, napansin niya ang 2 taong naglalakad sa madulas na daan papalapit sa kanilang bahay. Basang-basa ang mga ito sa ulan.
Isang babae at isang binatilyo. Ang babae ay nasa mga edad 35. Medyo maputla at may malamlam ang mga mata. Ang binatilyo naman ay matipuno, maayos ang tindig at halatang sanay sa gawaing bukid. Lumapit si Nora at tinawag si Mang Kiko na noon ay nag-aayos ng araro sa may kamalig. Kiko, may mga tao sa labas. Parang galing pa sa malayo, basang-basa. Agad namang lumapit si Mang Kiko at inabutan ng malaking banig ang dalawa. Tuloy po kayo. Malakas pa ang ulan. Dito muna kayo magpatila. Nagpasalamat ang babae. Maraming salamat po. Ako nga po pala si Jocelyn at ito ang aking anak si Dondon. Napadpad lang kami dito. Galing kami sa kabilang bayan. Naghahanap po kasi kami ng mapagpapahingahan. Aba, tamang-tama. Malayo pa ang bayan mula rito. Dito muna kayo. May kubo kami sa likod. Pwede kayong magpansamantalang tumuli doon. Napangiti si Nora. Magluluto muna ako ng mainit na sabaw para sa inyo. Basang-basa kayo, oh. Lumipas ang magdamag at habang kumakain ng hapunan, napag-usapan nila ang dahilan ng pagdating ng mag-ina. Ayon kay Aling Jocelyn, galing sila sa bayan ng Mabinay. Nais daw nilang magsimula ng bagong buhay matapos ang sunod-sunod na kamalasan. Nasunog po kasi ang bahay namin sa Mabinay. Wala kaming naisalba kundi ang mga damit at katawan namin. Kawawa naman. Pero mabuti na lang at ligtas kayo. Dito muna kayo hanggat gusto ninyo. Walang problema. Mula noon, tumira si Aling Jocelyn at Dondon sa kubong nasa likod ng bahay ni Mang Kiko. Tumutulong si Dondon sa mga gawain sa bukid. Madalas silang magkasama ni Mang Kiko sa pagtatanim at pag-aararo. Si Nora naman ay madalas kasama si Aling Jocelyn sa paghahanda ng pagkain. Lumipas ang ilang linggo, napansin ng mag-asawa na tila kakaiba ang kilos ni Aling Jocelyn tuwing gabi. Madalas siyang lumalabas ng kubo bandang hating gabi. Akala ni Nora ay umiihi lang ito sa labas. Ngunit isang gabi, nagising siya dahil sa malakas na kaluskos sa may likuran ng bahay. Tahimik siyang tumayo, dala ang lampara. Sa liwanag nito, nakita niya si Aling Jocelyn sa may bakuran. Nakatalikod ito at tila may sisidlan sa kamay. Ang liwanag ng buwan ay sapat para makita niya parang may kinakain ito. Hilaw na karne. Nanlaki ang mga mata ni Nora, hindi makagalaw. Ngunit nang maramdaman ni Aling Jocelyn na may tao, bigla itong humarap. At sa sandaling yon, nakita ni Nora ang mga mata nitong nagliliwanag sa pula at mga ngipin na matutulis na parang sa hayop. Napaatras si Nora at muntik nang mapasigaw. Ngunit agad siyang tinakpan ni Aling Jocelyn ng kamay. Nora, huwag ka maingay. Hindi mo naiintindihan. Nanginginig na tanong ni Nora. Ano ka ba, Jocelyn? Ngumiti ito ngunit malamig ang ngiting iyon. Hindi mo kailangang matakot. Hindi ako masamang nilalang. Basta huwag mo lang akong ipagsabi. Tumakbo si Nora papasok sa bahay at sinara ang pinto. Nang marinig ni Mang Kiko ang ingay, agad siyang bumangon. Anong nangyari? Si Jocelyn, Kiko. May nakita ako. Hindi siya tao. Hindi agad naniwala si Mang Kiko. Kinaumagahan, tahimik niyang minasdan si Aling Jocelyn. Parang walang kakaiba. Maayos ang kilos at normal na nakikipag-usap. Ngunit sa loob niya, nagduda na siya. Makalipas ang ilang araw, may mga alagang manok sa baryo na nawawala. Una, tigi isa lang. Pero nang maglaon, halos kalahati ng manukan ni Mang Tasyo, kapitbahay nila, ay nawala. May mga bakas ng dugo sa lupa, ngunit walang laman ang mga katawan ng manok. Isang gabi, napagpasyahan ni Mang Kiko na magbantay. Dala niya ang kanyang gulok at lampara. Tahimik siyang nagkubli sa likod ng kamalig. 12:00 ng gabi nang marinig niya ang mahinang yabag. Sa liwanag ng buwan, nakita niya si Dondon. Nakayuko ito at tila may hinuhukay sa tabi ng manukan.
Ngunit ang mas ikinagulat nila, nang itinaas ni Dondon ang muka, namumula ang mga mata nito at nakangisi habang hawak ang isang buhay na manok na unti-unting kinakain habang buhay pa. Nanlaki ang mga mata ni Mang Kiko at hindi alam ang gagawin. Tumakbo siya pabalik ng bahay at ginising si Nora. Nora, tama ka. Hindi sila tao. Anong gagawin natin, Kiko? Dito pa sila nakatira sa likod natin. Hindi tayo pwedeng magingay. Kapag nalaman nilang alam natin, baka tayo ang isunod. Kinabukasan, nagkunwari ang mag-asawa na walang nangyari. Sa loob-loob ni Mang Kiko, nagpasya na siyang paalisin ang mag-ina. Jocelyn, mukhang maayos na ang panahon. Baka gusto niyong bumalik sa bayan. Baka hinahanap na kayo ng mga kamag-anak ninyo. Ngumiti si Aling Jocelyn ngunit may malamlam na titig. Wala na kaming kamag-anak, Kiko. Dito na lang kami. Magiging mabuting tulong kami sa inyo. Lalong kinabahan si Mang Kiko dahil doon. Kinagabihan, muli niyang narinig ang mga kaluskos sa labas. Ngunit sa pagkakataong yun, hindi lang isa, dalawa. Nang silipin niya mula sa bintana, nakita niyang magkasama sina Aling Jocelyn at Dondon. Pareho silang nakayuko sa lupa at sa gitna nila ay may isang bagay na parang bangkay ng aso. Kinakain nila iyon walang pag-aatubili. Parang gutom na hayop na matagal nang hindi nakakatikim ng laman. Sa liwanag ng buwan, kitang-kita ni Mang Kiko ang mga ngipin nila matutulis at dila nilang mahaba. Ang tunog ng pagnguya ay nakakapagilabot. May kasamang paghinga na malalim at mabigat. Hindi makapaniwala si Mang Kiko sa nakikita. Ang mag-inang kanyang tinulungan at pinatuloy, sila pala ang mga nilalang na kumakain ng hilaw na laman sa gabi. Dahan-dahan siyang umatras mula sa bintana at tinakpan ng tela ang ilaw ng lampara. Pagbalik niya sa higaan, nakita niya si Nora na gising pa rin at nanginginig. Kiko, nakita mo na rin? Tumango siya. Oo, nakita ko ang lahat. Hindi na tayo ligtas dito. Kailangan makaalis sila dito bago may masamang mangyari. Halos mautal na sabi niya. Oo. Paano kung magalit sila kapag pinaalis natin? Kailangan natin mag-ingat. Hindi tayo pwedeng magpakita ng takot. Kinabukasan, maagang nagluto si Nora ng almusal. Nagkunwari siyang walang alama. Lumapit si Aling Jocelyn. Nakangiti ngunit bakas pa rin sa kanyang labi ang bahid ng dugo na hindi niya napunasan ng maayos. Magkakape ka ba, Jocelyn? Salamat, Nora. Ang sarap ng amoy ng kape mo, parang dugo. Natigilan si Nora, ngunit agad din siyang ngumiti ng pilit. Anong ibig mong sabihin? Parang malasa. Oo, ganun nga. Nang matapos ang agahan, lumabas si Mang Kiko at tinawag si Dondon na noon ay naglalagay ng pataba sa taniman. Dondon, may gusto sana akong sabihin. Baka gusto niyong magpahinga muna sa bayan. Mag-ipon ng lakas. Alam kong mahirap dito sa bukid. Ngumiti si Dondon. Hindi po, Mang Kiko. Masaya po kami dito. Parang pamilya na rin namin ang turing namin sa inyo ni Aling Nora. Oo, pero mahirap kasi ang buhay dito eh. Baka mas maganda kung bumalik muna kayo sa bayan. Tumitig si Dondon sa kanya. Malamig ang mga mata. Ayaw ni nanay na umalis eh. At ayaw ko ring iwan kayo. Gusto kong tulungan kayo sa bukid. Hindi na umimik si Mang Kiko. Alam niyang hindi magiging madali ang pagpapaalis sa kanila. Kinagabihan, umulan ng malakas. Nagkubli sa ilalim ng bubong si Nora habang pinapatay ang apoy sa kalan. Bigla niyang narinig ang tinig ni Aling Jocelyn sa labas. Nora, lumabas ka sandali. May gusto akong ipakita. Hindi kumibo si Nora. Nagkunwari siyang inaayos ang gamit. Ngunit nang muli niyang marinig ang boses ni Jocelyn, mas malapit na ito at may halong kakaibang tono. Nora, halika na. Huwag ka nang matakot. Ngunit bago pa siya makagalaw, bumukas ang pinto
Nakatayo doon si Aling Jocelyn, basang-basa ng ulan ngunit ang mukha ay kakaiba. Maputla, namumula ang mga mata at ang mga kuko ay mahaba na parang panghayop. Bakit ka lumalayo sa amin, Nora? Hindi ba tinutulungan mo kami? Akala ko mabait ka. Jocelyn, natatakot ako eh. Hindi ko alam kung ano ka. Ngumisi si Jocelyn. Ako ang nilalang na dapat mong katakutan pero mahal ko ang mabuting tao. Kaso minsan, nagugutom ako. Sumigaw si Nora at tumakbo palabas ng bahay. Narinig ni Mang Kiko ang sigaw at agad siyang sumugod, dala ang bulok. Nakita niya si Aling Jocelyn na nakatayo sa may pintuan at tila sa tabi nito ay si Dondon na may hawak na tila buto ng manok. Layuan mo ang asawa ko, Jocelyn! Ngumiti lang ito. Kiko, tinutulungan mo kami at dahil dyan, hindi ka namin gagalawin. Pero ang iba sa baryo, sila na lang. Mula noon, nagsimulang maglaho ang mga alagang hayop ng iba pang taga-sityo. Unay mga baboy, sumunod ay mga kambing. Lahat ay patay, walang laman loob. Parang sinipsip pa ang dugo. Nabahala ang mga residente. Nagpatawag ng pagpulong ang kapitan ng barangay. Hindi ito gawa ng tao. Parang may mga halimaw sa paligid. Kiko, may napansin ka ba sa paligid mo? Napatingin si Mang Kiko kay Nora, saka tumugon na. Wala po akong nakita at wala po akong alam. Pero may mga bago pong nakatira sa likod namin, mag-ina. Mag-ina? Saan galing? Galing daw sa Mabinay. Kakausapin ko sila mamaya, sabi ng kapitana. Pagbalik ni Mang Kiko sa bahay, sinalubong siya ni Dondon. Narinig ko kanina sa pulong. Gusto niyo po ba kaming ipataboy, Mang Kiko? Hindi, Dondon. Nag-aalala lang kami dahil sa mga nagaganap. Mautal-utal na sabi ni Mang Kiko. Hindi mo dapat ipag-alala ang mga hayop. Mas dapat mo alalahanin ang sarili mo. Kinabahan si Mang Kiko. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Inilagay niya ang gulok sa ilalim ng kanyang banig at itinabi ang rosaryo sa ulo ng kama. Si Nora naman, mahigpit na yumakap sa kanya. Takot na takot. Bandang 12:00 ng gabi, muling narinig nila ang mga yapak sa bubong. Mabibigat, parang may malaking hayop na gumagapang sa ibabaw. Sinilip ni Mang Kiko sa bintana at nakita niya ang isang nilalang na tumalon mula sa bubong patungo sa bakuran. Si Dondon, ngunit iba na ang anyo. May maitim na balat, mabalahibo ang braso at ang mukha ay parang pinaghalo ng tao at hayop. Tinakpan ni Mang Kiko ang bibig ni Nora. Huwag kang sisigaw, Nora. Ngunit nang marinig nila ang iyak ng baboy sa kulungan, alam nilang nanduroon na naman si Dondon. Nang sumilip sila, kitang-kita nilang sinisip-sip nito ang leeg ng hayop hanggang sa wala nang natira, kundi balat. Kinabukasan, napagpasyahan ni Mang Kiko na tumawag ng tulong sa baryo. Pumunta siya sa bahay ng kapitan at isinalaysay ang lahat ng nakita. Kung totoo ang sinasabi mo, dapat tayong kumilos. Magdala tayo ng mga tao. Itataboy natin sila. Gabi ng 3 araw, dumating ang mga lalaki sa baryo dala ang mga sulo at bolo. Nilapitan nila ang kubo ni na Aling Jocelyn. Jocelyn, lumabas ka. Alam namin kung ano ka. Tahimik ang paligid ngunit biglang bumukas ang pinto at lumabas si Dondon. Nakangisi at sa harap ng mga tao nagbago ang anyo. Humaba ang mga kuko, tumalim ang ngipin at namula ang mga mata. Napasigaw ang isa sa mga lalaki, isa sa mga residente. Aswang! Aswang nga sila! Tumalon si Dondon at inataki ang isa sa kanila. Ngunit tinamaan siya ng bolo ni Mang Kiko sa balikat. Humiyaw ito at umatras, sabay tumalon papunta sa kakahuyan. Sumunod sa kanya si Aling Jocelyn ngunit bago tumakbo, lumingon muna kay Nora. Hindi ako maghihiganti sa inyo. Pero tandaan mo, Nora, minsan ang mabuting puso ay napapalitan ng gutom kapag walang pag-asa.
Pagkatapos nun, nawala ang mag-ina. Ilang linggo ang lumipas, unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit bawat gabi, tuwing may malakas na hangin, maririnig pa rin sa may kagubatan ang tila alulong ng dalawang nilalang. Isang babae at isang binata na parang nagbabantay sa lugar kung saan sila minsang tinulungan. Isang gabi, habang si Mang Kiko ay nagbabantay sa bukid, narinig niya ang tinig ni Dondon mula sa malayo. "Salamat, Mang Kiko. Kung hindi dahil sa inyo, matagal na sana kaming patay." Luminga-linga si Mang Kiko ngunit walang tao. Ang tinig ay unti-unting naglaho kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin. Simula noon, tuwing kabilugan ng buwan, hindi na lumalabas si Mang Kiko sa bahay. Sabi niya, mas mabuting huwag kang balain ang mga nilalang na minsan mong tinulungan kahit sila ay aswang. Sapagkat sa puso ng mga gutom, minsan ay may natitirang utang na loob. At sa sitio mabunglay ng Negros Oriental, nananatiling lihim sa mga matatanda ang kwento ng mag-inang tinulungan ni Mang Kiko, ang pamilya ng aswang na inaruga ng magsasaka. (1964) Sa isang liblib na baryo sa Bunsod Oriental, Mindoro, naninirahan ang mag-asawang Mang Kokoy at Lisa. Matagal na silang nagsasama ngunit hindi pa rin sila binibigyan ng anak. Sa kabila nun, masaya pa rin silang dalawa at kontento sa simpleng pamumuhay. Araw-araw ay maagang gumigising si Mang Kokoy upang magbungkal ng lupa. Samantalang si Lisa naman ay abala sa pag-aasikaso ng bahay. Nagluluto, naglalaba at nag-aalaga ng kanilang mga alagang hayop. Tahimik at payapa ang kanilang buhay hanggang isang hapon, tag-ulan noon, may kumatok sa kanilang bahay. Nagulat si Lisa dahil bihirang may dumadaan sa ganoong oras, lalo na't umuulan. Agad niyang binuksan ang pinto at bumungad sa kanya ang isang babae na basang-basa kasama ang anak nitong binatilyo. "Magandang hapon ho. Pasensya na ho kayo kung naistorbo namin kayo. Napadaan lang kami. Naligaw ho kami papunta sa kabilang baryo. Pwede po ba kaming makisilong muna?" Sabi ng babae na halatang pagod at gutom. Ngumiti si Lisa bagamat nag-aalangan. "Abay, oo naman ho. Hali kayo. Magpahinga muna kayo dito. Basang-basa na kayo." Pumasok ang mag-ina. Ang babae ay nagpakilalang Aling Belena. Ang binatilyo naman ay si Berto, 17 taong gulang. Matipuno ito. May mga matang matalim pero may kabaitang taglay sa pananalita. "Maraming salamat, Lisa," sabi ni Aling Belena habang pinapatuyo ang kanyang buhok. "Matagal na kami naglalakbay. Naghahanap kami ng matitirhan. Wala na kaming babalikan." Bakit naman ho?" tanong ni Lisa. "Matagal na naming iniwan ang bayan namin. Maraming masamang nangyari doon. Wala na kaming pamilya, kundi kaming dalawa na lang ni Berto." Habang nagsasalita si Aling Belen, napansin ni Lisa ang malamig na titig ni Berto na parang may malalim na iniisip. Nang dumating si Mang Kokoy mula sa bukid, ipinakilala niya sa kanya ang mag-ina. "Oh, sila pala. Kung gusto nyo, pwede muna kayo manatili dito. Hindi naman kami masyadong ginugulo dito sa baryo." Napangiti si Aling Belena. Salamat, Kokoy. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan." "Wala yon. Ang mahalaga, ligtas kayo." Simula noon ay tumira muna ang mag-ina kina Mang Kokoy at Lisa. Sa unang mga linggo, tinag-normal lang ang lahat. Si Berto tumutulong sa bukid at kayang-kaya niyang magbuhat ng mabibigat na sako ng palay. Si Aling Belen naman ay maasikaso sa bahay. Madalas siyang magluto ng masarap na ulam at tumutulong kay Lisa sa pag-aalaga ng mga hayop. Ngunit paglipas ng mga araw, unti-unti nang may napapansin si Lisa na kakaiba. Tuwing gabi,
Bago sumapit ang hating gabi, madalas niyang marinig si Berto na bumabangon at lumalabas ng bahay. Akala niya noong una ay iihi lang ito. Pero minsan, sinundan niya at nakita niya nga lumalakad si Berto patungo sa madilim na bahagi ng bakuran. Hindi niya na inusisa pa. Baka raw may gustong pag-isip-isipan lang ang binatilyo. Ngunit isang gabi, may kumalat na balita sa baryo. Isang baboy sa kabilang bahay ang bigla na lang nawala. At natagpo ang kinabukasan na wala ng laman ng tiyan at parang natuyot ang buong katawan. Ay nako, mga aswang nga naman siguro yan. Ilang beses na yung nangyayari dito Sigaw ng isang kapitbahay. Tahimik lang si Mang Kukoy habang nakikinig, pero napansin niyang parang umiwas ng tingin si Aling Pilena. Kinagabihan, habang kumakain sila ng hapunan, tinanong ni Mang Kukoy si Berto. Berto, narinig mo ba yung mga nangyari sa baboy ng kapitbahay? Tumigil sa pagkain si Berto, sa kamarahang tumingin sa kanya. Oho, sabi nila aswang daw ang kumuha, pero may hayop lang din ho yun. Baka aso o baboy. Tahimik ang lahat, tanging hampas ng hangin sa bubong ang maririnig. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalala ang mga insidente. Hindi na lang baboy, may mga manok na rin at kambing na nawawala. Hanggang isang gabi, isang matandang babae sa baryo ang nagulat na may nakita raw siyang aninong lumilipad at bumaba sa bubong ng bahay ng kapitbahay niya. Nagkagulo ang mga tao. Takot na takot ang lahat. Diyos ko, may aswang talaga dito sa atin. Iyak ng isang nanay habang karga ang anak. Nang marinig ito ni Lisa, agad niyang nilapitan si Mang Kukoy. Kukoy, natatakot ako. Simula nang dumating sila Aling Belen, saka nagsimula ang mga ganitong pangyayari. Tinitigan siya ni Mang Kukoy. Huwag kang basta magbibintang. Hindi tayo nakakasigurado. Ngunit sa puso ni Lisa, may kaba na siya na di mapaliwanag. Isang gabi, hindi siya mapakali. Lumabas siya ng bahay at nagtago sa likod ng puno ng saging. Mula doon, nakita niyang may gumagalaw sa likod ng bahay. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niyang nakaluhod si Aling Belen. Tila may hinihimod-himod. Paglapit niya, nang dahan-dahan, halos mapatili siya. Nakayuko si Aling Belen, may dugo sa kanyang bibig, at sa harap niya ay isang patay na manok na kinakalmot-kalmot nito gamit ang mahabang kuko. Napatakip si Lisa sa bibig. Pinipigilan ang sigaw. Dahan-dahan siyang umatras pero nadulas siya sa damo. Napalingon si Aling Belen at doon niya nakita ang mga mata nitong kumikislap na parang nagbabaga. Lisa, nakita mo ba ako? Tumakbo si Lisa pabalik ng bahay at isinara ang pinto. Nang dumating si Mang Kukoy, halos hindi siya makapagsalita. Kukoy, si Aling Belen, nakita ko. Aswang siya. Agad na lumabas si Mang Kukoy pero wala na siyang nakita sa labas. Kinabukasan, parang walang nangyari. Si Aling Belen ngumiti pa ito at nagluto ng agahan. Si Lisa naman, tahimik lang at sabay tanong nang, Lisa, kumain ka na. Nagluto ako ng tinola. Paborito mo, hindi ba? Sabi ni Aling Belen. Hindi makatingin si Lisa. Lumipas ang mga araw at lalong lumalakas ang hinala ni Lisa. Pero dahil ayaw ni Mang Kukoy maniwala, pinilit niyang manahimik. Hanggang isang gabi ng kabilugan ng buwan, may kakaibang iyakan ang narinig sa may bukid. Mga sigaw ng hayop at parang tao na umiiyak sa sakit. Dali-daling nagbibit ng lampara si Mang Kukoy at tinungo ang pinanggagalingan ng tunog. Pagdating niya doon, bumungad sa kanya ang nakakatakot na tanawin. Isang kalabaw ang nakahandusay, butas ang tiyan at wala ng laman. At sa tabi nito, may bakas ng paa na hindi sa tao. Malalaki, mahaba ang daliri at parang may kuko. Kinabukasan, ipinasya ni Mang Kukoy na sundan si Berto sa gabi.
Bandang alas 11, lumabas nga ito ng bahay. Dahan-dahan siyang sinundan ng magsasaka hanggang sa makarating sa gubat. Doon nakita niyang naghubad ng damit si Berto at biglang nagbago ang anyo. Ang balat nito ay kumunot, ang mga mata ay naging pula at ang bibig ay humaba na parang hayop. Napatras si Mang Kukoy, nanlaki ang mga mata. Diyos ko, anak na. Lumipad si Berto palayo at doon siya nakumpirma. Isang aswang ang kanyang tinulungan at ipinatira sa bahay nila. Agad siyang tumakbo pabalik kay Lisa. Lisa, tama ka. Aswang si Berto. Aswang sila. Kinabukasan, hindi na lumabas sa silid nila si Aling Belen at Berto. Ang bahay ay tila may malamig na presensya. Nang sumapit ang gabi, biglang nawala ang kanilang mga alagang manok at baboy. Nagsimula nang magdasal si Lisa habang nanginginig. Maya-maya, may narinig silang kaluskos sa bubong. Malalakas na yabag. Lumapit si Mang Kukoy sa may pinto habang hawak ang itak. Lumabas kayo dyan. Alam kong kayo yan. Walang sumagot, ngunit sa gilid ng bintana biglang sumilip si Berto. May ngiti sa labi at dugo sa bibig. Salamat sa lahat, Mang Kukoy. At Lisa, sabi nito. Biglang naglaho sa dilim kasama si Aling Belen. Kinabukasan wala na ang mag-ina. Ang bakas lang ng dugo at amoy ng bulok na laman ang naiwan sa paligid ng bahay. Mula noon, umalis sina Mang Kukoy at Lisa sa baryo. Sabi ng mga bagong nakatira doon, tuwing kabilugan ng buwan, may dalawang nilalang pa ring dumadaan sa bukid. Isang babae at isang binatilyo. At may maririnig na tinig na nagsasabi nga, "Salamat sa inyo. Salamat sa pag-aaruga." Pagkalipas ng 2 araw mula nang mawala sina Aling Belen at Berto, nananatiling tahimik at mabigat ang pakiramdam sa bahay ni Mang Kukoy at Lisa. Kahit anong gawin nila upang muling maibalik ang dating katahimikan ay tila ba hindi na maalis ang malamig na simoy ng hangin na dumadaan tuwing gabi. Parang may nakatingin sa atin, Kukoy. Bulong ni Lisa habang nag-aayos ng higaan. Wala yan. Siguro dala lang ng takot. Sagot ni Mang Kukoy, kahit sa loob niya ay kabisado niyang may kakaibangang nangyayari. Madalas niyang marinig ang mga kaluskos sa labas tuwing hating gabi. At minsan pa nga'y may maririnig siyang tinig ng babae na parang umiiyak sa may gubat. Isang gabi habang nakaupo siya sa harap ng bahay, biglang may humampas na malamig na hangin. May naamoy siyang kakaibang amoy, hindi amoy ng lupa o hayop, kundi amoy ng nabubulok na laman. Naririnig mo yon? Tanong ni Lisa nang lumapit ito. Tahimik silang kapwa. Mula sa di kalayuan ay narinig nila ang mga yabag na parang may mabigat na naglalakad sa may damuhan. Sinilip ni Mang Kukoy gamit ang lampara ngunit wala siyang nakita kundi mga bakas ng paa sa lupa. Malalaki at mahaba ang daliri. Kinabukasan pumunta si Mang Kukoy sa bahay ng kanyang kumpare na si Katonyo, isa ring magsasaka na kilala sa baryo dahil sa pagiging matapang. Katonyo, may gusto sana akong ikwento sa'yo. May mga kakaibang nagaganap sa bahay namin kahit lumipat na kami. Ano na naman niyang, Kokoy? Aswang na naman ba? Biro ni Katonyo sabay tawa. Hindi ito biro. May mag-ina na tumira sa amin dati. Sina Aling Belen at anak niyang si Berto. Simula nang umalis sila, gabi-gabi nang may kakaibang ingay at amoy sa paligid ng bahay na nilipatan namin. Natigilan si Katonyo. Si Aling Belen. Yung medyo matangkad na maputla. May kasama binatilyo na parang laging tahimik. Oo, sila nga. Diyos ko, Kokoy. May narinig akong kwento sa kanilang baryo. May mag-ina raw na dumaan doon at matapos silang patuluyin ng isang pamilya na wala yung mga alagang hayop ng may-ari ng bahay. Nang subukang habulin, nakita nilang lumipad palayo. Sabi nila sila daw yung mag-ina na yon. Nanginig ang mga kamay ni Mang Kukoy sa narinig. Kung ganun sila nga, nagpanggap lang pala silang ordinaryong tao. Pag-uwi niya,
Agad niyang kinuwento kay Lisa ang narinig. Ngunit sa halip na matakot, parang lalo itong nanghina. Kukoy, naaawa ako sa kanila. Naalala mo yung sinabi ni Berto bago sila umalis? Sabi niya salamat sa pag-aaruga. Baka may gusto silang ipahiwatig. Hindi tayo dapat maawa sa kanila, Lisa. Mga aswang sila. Niloko nila tayo. Ngunit hindi pa natatapos ang usapan nila nang biglang may kumalabog sa may bubunga. Tumakbo si Mang Kukoy palabas habang hawak ang itak. Nakita niyang gumagalaw ang mga dahon ng mangga sa tabi ng bahay. Pero walang hangin na. Paglapit niya, may nakita siyang parang kamay na mabilis na nawala sa likod ng puno. Lumabas ka dyan! Sigaw niya. Tahimik, tanging mga kuliglig lang ang maririnig. Kinabukasan, napansin ni Lisa na may mga bakas ng dugo sa likod ng bahay. Parang may hinatak na hayop patungo sa gubat. Dali-dali niyang tinawag si Mang Kukoy. Tingnan mo ito, Diyos ko. Kukoy, baka bumalik sila. Tinignan ni Mang Kukoy ang mga bakas. Malalim, parang hinila gamit ang malakas na kamay. Oo, pabalik yan sa gubat. Hindi tayo ligtas dito. Dahil sa takot, napagpasyahan nila ulit na pansamantalang tumira sa bahay ng pinsan ni Lisa sa kabilang baryo. Ngunit bago sila umalis, napansin ni Lisa ang maliit na supot na nakasabit sa may pintuan. Binuksan niya ito at may lamang buto ng manok at tuyong dahon na may nakabalot na buhok. Buhok to, Kukoy. Halos mapasigaw na sabi ni Lisa. Kinuha nila ang buhok ko. Agad na sinunog ni Mang Kukoy ang laman ng supot. Hindi tayo pwede matakot. Kailangan tapusin na natin to. Lumipas ang 3 araw. Bumalik sila sa bahay, dala ang ilang kapitbahay upang tulungan sila. Sa pagdating nila, naamoy nila agad ang nabubulok na laman. Katonyo, dahan-dahan lang tayo. Kung nandito pa sila, kailangan natin mag-ingat. Sabi ni Mang Kukoy. Pumasok sila sa loob at laking gulat nila nang makita sa sahig ang maraming bakas ng dugo. Sa may dulong bahagi ng bahay, may isang itim na alay, ulo ng baboy na may kandila sa tabi. Ginawa nilang pugad ang bahay mo, Kukoy. Tingnan mo to, parang may ritual silang ginagawa. Nasaan na kaya sila ngayon? Sumagot si Katonyo. May mga bakas papunta sa gubat. Baka doon sila nagtago. Nagpasya ang grupo na sundan ang mga bakas hanggang sa loob ng kagubatan. Habang papasok, lalong lumalakas ang amoy ng dugo. Ilang sandali pa, narinig nila ang tinig ng babae. Kukoy, bakit mo kami tinalikuran? Napalingon si Mang Kukoy. Nakatayo sa pagitan ng mga puno si Aling Belen. Maputla at may mga mata na kumikislap sa dilim. Sa tabi niya ay si Berto, nakayuko at sa bibig nito ay may dugo pa. Bakit kayo bumalik? Ginulo ninyo ang pamumuhay namin. Tanong ni Mang Kukoy habang itinututok ang itak. Hindi namin ginusto. Kailangan naming mabuhay. Gutom kami. Wala kaming ibang alam na paraan. Bakit hindi kayo nagtapat ng totoo? Bakit nyo kami niloko? Sabi ni Lisa. Dahil ayaw naming saktan kayo. Pero nang malaman mong totoo kami na kailangan naming umalis, ayaw naming madamay kayo. Sagot ni Berto na tila lumuluha. Napaiyak si Lisa. Kung ganun, bakit kayo bumalik? Dahil gusto namin magpasalamat at magpaalam ng maayos. Sabi ni Aling Belen. Ngunit bago pa sila makalapit, biglang dumating ang isa sa mga lalaking kasama nila na may dalang sibat. Huwag kayong lalapit, mga halimaw! Sigaw nito sabay sibat kay Berto. Tumama ito sa balikat ng binatilyo. Napasigaw si Berto at nagbago ang anyo. Lumaki ang mga mata, humaba ang ngipin at tumalim ang kuko. Berto! Sigaw ni Aling Belen sabay yakap sa anak. Mabilis na umatras ang mga lalaki. Ngunit bago pa makatakbo si Katonyo, tinamaan siya ng matalim na kuko ni Berto sa dibdib. Bumagsak ito sa lupa at hindi na nakabangon. Umalis na kayo. Hindi namin mapipigilan ang sarili namin. Huwag na kayong babalik dito.
Sigaw ni Aling Belen habang nanginginig. Hinila niya ang anak at tumakbo patungo sa madilim na bahagi ng gubat. Tahimik na tumagal ang gabi. Walang ibang maririnig kundi ang huni ng mga kuliglig at mga mahihinang iyak ni Lisa habang yakap si Mang Kokoy. Makalipas ang ilang buwan, muling nagbalik si Mang Kokoy sa kanilang bahay. Wala nang kakaibang amoy o bakas ng dugo, pero sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, naririnig pa rin nila ang tinig ni Aling Belen at Berto sa labas ng bahay. Mahina, malungkot at tila nagbabantay. Minsan, habang nagbubungkal ng lupa si Mang Kokoy, may nakita siyang lumang pendant na may nakaukit na letra. Dinala niya ito kay Lisa. Baka sa kanila to. Baka iniwan nila para sa atin. Mula noon, itinago nila ang pendant sa altar. Hindi na muling nakita sina Aling Belen at Berto. Ngunit tuwing gabi, lalo na kapag malakas ang hangin at kabilugan ng buwan, sinasabing may dalawang nilalang pa ring dumadaan sa tapat ng bahay ni Mang Kokoy. Ang mag-inang minsang inaruga nila, ang pamilyang hindi nila akalaing aswang pala. At sa bawat pagdampi ng malamig na hangin sa gabi, tila maririnig pa rin ang mga salitang iyon paos ngunit puno ng damdamin. Salita ng pasasalamat, salitang sinasabi at binabanggit ang mga katagang. Salamat sa kabutihan ninyo. At dito po natatapos ang ating dalawang kwento. Magkaibang lugar, ngunit iisa ang kinahinatnan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli, ako po si Reggie, ang inyong narrator dito sa channel na Manong Albularyo. Hanggang sa muli.